Merong panahon na ang AI, alam mo parang idea lang siya eh. Idea na hindi pa nila alam noon. Hindi pa namin alam noon kung kailan dadating o kung dadating pa ba to, no? Kung magiging totoo ba to. But the past few weeks, months, years, marami sa atin yung natatakot. Ang ilan, excited sa pagdating nitong AI. Naghahalo-halo yung idea na on one hand, dadali yung mga trabaho. Pero on the other, marami sa atin yung nag-iisip na papalitan ba tayo ng mga robot, ng mga AI o ng mga code na ito? Ang konseptong ito na dati parang science fiction lamang, nandito na ngayon. Buhay na buhay. Merong mukha, merong mga emosyon na hindi mo na alam kung totoong tao ba o robot ang nakikita mo. Sigurado ako, marami sa inyo ngayon yung nakapanood na o baka na-share nyo na rin yung mga videos na gawa ng AI. Tignan nyo ha, sa mga videos na to, kitang-kita natin yung kanilang mga expression, yung kanilang pananalita. Hindi mo na matukoy kung artificial intelligence pa ba yan dahil kuhang-kuha nila at ito maging ang accent ng mga Pilipino. Alam nyo, habang pinanunood ko yung mga video na yan na pinakita namin, papaisip po talaga ako. Habang nakikita ko na marami sa mga komento, yung tuwang-tuwa, di ba? Ako talaga nung nakita ko to, isang araw kasi bigla na lang lumabas yung mga videos na yun. Sabi ko, shit, eto na. Andito na talaga sila. Wala nang urungan to. Ngayong gabi po, tatalakayin natin ang isang napakahalagang usapin. Especially dito sa specific part ng history po natin, no, ng mundo. Ito yung parte na kung saan hindi natin, nandito na pero hindi natin alam yung magiging direktang epekto nito sa mga susunod na araw at linggo. Ganon kaigse pagdating sa mga tinatawag na AI vloggers. At sa totoo lang, masaya po silang panoorin, cute, engaging, madaling i-edit, libre pang gamitin. Kung content creator ka po sasabihin ko po sa inyo parang jackpot po talaga to. Parang magic, parang cheat code, easy money. Pero habang natutuwa tayo sa kanila, habang pinipindot natin yung like, habang sinusubaybayan natin yung susunod na mga episode nitong mga AI characters na to, gusto ko na mag-reflect po tayong lahat. Isipin natin at tanungin natin yung sarili natin. Meron ba tayong dapat ikabahala? Ayan na. Tatakutin ko lang kayo ng konti kasi naniniwala ako na dapat talaga natin pag-isipan yung paggamit nito. Hindi kaya dito sa likod ng AI na mukhang harmless, may mga panganib itong hindi agad natin makita o mag-grasp. Ang layon ko po sa pagdidiscuss ng video natin ngayong gabi ay para maging insightful. Ganun naman palagi Kung masama o mabuti po ang mangyayari sa atin dahil sa AI, I don't think that it's in my jurisdiction. But I do see the dangers. They are there. After this, ihanda nyo na yung mga pagkain ninyo, yung mainit nyong inumin na lagi kong pinapahanda sa inyo. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang delikadong pag-angat ng Pinoy AI vloggers. Hi guys! Madaming pa ding nagtatatanong kung totoo ako. Ito ang kasagutan. Isa akong artificial intelligence. Nanay Aida at Tatay Selo. Bago natin talakayin yung mga dangers nitong mga AI vloggers, magbibigay muna tayo ng isang primera example. Sila po yun. And I think sila so far yung pinakasumikat nitong mga nakaraang linggo. Ang mga Pinoy lolo at lola na sina Nanay Aida at si Tatay Selo. Totoong mga tao ba sila?
para malaman ito, sisilipin po natin yung isang episode kung saan na-feature sila doon sa programa na Kapuso Mo, Jessica Soho. Ang dami nilang expose dito. Sa isang episode po nila, pinakita nila yung mga ginawang video ni Nanay Aida at Tatay Selo. At kung mapapanood po natin, matutuwa ka talaga. Miski ako po, natawa po ako sa mga joke dito minsan. Sabi sa'yo eh, dito sa Mars ang masarap magbembang. Ay, mali. Mag-jogging pala. In fact, doon sa program, ipagka-play ko po, pinanood ko, mismong si Jessica Soho, pinalitan ng AI. Katulad po ng video na ito, hindi po ito totoo. Maski po ako, hindi po totoo. Tara, lipad tayo! Woo! And alam ko po, no, the writers are just trying to be creative, pinapakita nila. Pero alam nyo po ha, on a personal aspect, kami po ng mga friends ko, lagi kaming nagdi-discuss nito. Gaano katagal pa ba bago lahat tayo mapalitan po ng AI? Masasabi ko po ha, lahat talaga tayo in danger. And ang pinagkaiba po ng pagdidiscuss natin ito doon sa mga last videos ko discussing AI is that sa video natin ngayong gabi, masasabi ko sa inyo, eto na, nandito na, sumasalakay na in one way or another. In danger. And that is the reality. Yan yung nafe-feel ko nung nakita ko na po nung pinalitan si Jessica Soho. Nakakatakot siya sa totoo lang. Hindi mo na malaman eh. Wala nang difference sa katotohanan. Medyo meron pang slight, but given the rate at which AI evolves, lingguhan lang, no? Buwanan lang, gumaganda ng gumaganda yung technology. In a matter of days, weeks, masasabi ko po na I think darating na yung time na hindi na pwedeng bumalik. Naiintindihan niyo ako? Hi guys! Ako pala si Nanay Aida. Nasa panahon ako ng mga dinosaur. Akala ko Jurassic Park. Hindi pala. Chad, buwiset ka. Ito yung sasabihin ko sa inyo ha. Bago matapos itong taon na to, ito yung nararamdaman ko po ito ha. Hindi sa pananakot, pero magkakaroon tayo ng napakalaking issue regarding AI. I might be wrong. Tao lang din naman po kasi ako. Pero naniniwala ako na given na yan. At one point makocross na nga yung, ng AI yung linya kung saan marami sa atin yung aaray na. Teka, tama na po sa technology ng AI. Darating na tayo doon. Kung anong issue man yan po, no, hindi ko po alam, hindi ko masasabi, hindi naman ako manghuhula. Pero babalik tayo doon sa pinag-uusapan natin. Anyway po, etong si Nanay Aida at si Tatay Selo, kadalasan nasa mga parang over the top na mga sitwasyon. Sa KMJS, meron yung pinakita nila doon sa panahon para mga dinosaur sila. Ganun nakagaling yung technology. At ito na nga yung unang problema. Ito yung nakikita ko nga yung ngayon, ha? Sa mundo po kung saan ang pagpapublish ng videos ay monetized, wala naman po masama po doon. Pinagkakakitaan ito ng pera, marami yung magtitake ng opportunity, syempre. Ibig sabihin, na pag ginawa kong mas kakaiba itong prompt ko, pag mas ginawa kong mas peke, pag mas ginawa kong mas mabubwisit yung mga tao, pag mas ginawa kong mas ma-invoke yung emosyon nila, mas marami akong engagement, likes, views, mas marami akong kita. At yun pa lamang po, very dangerous na yan. Kahit pa ibig sabihin nito, medyo unethical na yung ninalaman ng kanilang mga prompt na tinatawag. Yan na yung magic word sa mga susunod na taon, prompt. Anyway, ito ngayon yung malaking katanungan doon sa episode ng Kapuso Mo, Jessica Soho. Base nga ba sa totoong tao, si Nanay Aida at si Tatay Selo? Mismong si Nanay Aida po yung sumagot dito sa interview na to at sinabi niya na hindi sa totoong tao kundi produkto lamang ng teknolohiya na alam natin tinatawag na AI or Artificial Intelligence. Kapuso, hindi po ako totoo. At ito yung mga katotohanan no, na sinabi ni Nanay Aida. Una, na siya ay likha lamang ng isang totoong tao at yung tao na yon ay si Richard Chad Beltran na taga Benguet. Hindi ito totoo, okay? Peke lahat ito. Si Chad ang gumawa ng prompt na to. Mag-ingat sa fake news. Ibig sabihin, lahat na nakikita nating AI vloggers po ay hindi talaga sila yon. But merong mga tao na naniniwala po kasi na totoong tao ang mga AI vloggers, which is why I have to say it. Pangalawa, siya raw ay produkto ng app na tinatawag na VEO3 or VEO3. Hindi ko po alam kung paano yan banggitin, which is isang text-to-video na AI kung saan
isusulat mo lang yung prompt, siya na yung bahala gumawa ng video. Basically, si Nanay Aida ay text lamang na isinulat nitong si Richard. So, miski yung interview niya, sinulat lang din ni Richard. Siya ay generated lamang ng isang pindot ng button. Guys, Nanay Aida here. Nasa KMJS na ako. Ako naman ang lumipad. Kung mapapansin natin, yung lumipad yung pronunciation niya. Ako naman ang lumipad. Medyo hindi maganda yung pagka-pronounce niya. Itatry natin mag-regenerate ng video. Hi guys, Nanay Aida here. Nasa KMJS na ako. Ako naman ang lumipad. Ako naman ang lumipad. Ako naman ang lumipad. Actually, masisingit ko lang din po no, na hindi lang limitado sa vloggers ang mga AI content po ngayon. Meron din yung mga ASMR, if nakikita nyo yung nagchat-chop ng mga prutas na parang gawa sa salamin. Bigyan natin example dyan. Ayun, AI din po yun. Basically, in many way, pasok sa usapan din ng mga vloggers or content creators na generated ng AI, if you understand what I'm saying. There are more creative ways to create content na makikita natin sa mga susunod na gumagamit ng AI. Okay. Sabi ng gumawa kay Nanay Aida na si Richard Beltran, una niya raw ginawa ang AI video para paalalahanan ang lahat na maging mapanuri sa kanilang napapanood o nakikita sa internet. Yan din lamang po ang sasabihin ko sa inyo sa totoo lang. Ito yung naging dahilan kaya nagawa niya itong si Nanay Aida. Nagulat ako dito. Sabi niya kasi na napili niya to dahil hindi naman po sa nanghuhusga po tayo, no? Pero yung mga maeedad po kasi talaga. Yung mga susceptible o madaling mapaniwala ng mga AI characters. Kasi hindi naman nila kinalakihan to eh. Bago lang sa kanila po ito. Actually, sila yung madalas na if nakikita nyo, parang dalang-dala. If may makikitang AI content na para bang totoo yung mga nakikita nila. Kaya rin pala Nanay Aida, ito na yung sinasabi ko, nakagulat ako. Kasi yung first two letter pala ay AI na pag, oo nga, light bulb moment. Which makes sense, but here's my question. May pinagbasihan kaya itong muka ni Nanay Aida? Base ba sa totoong tao yung kanyang muka? Sabi naman ni Richard na wala daw pinagkopyahan ng muka itong si Nanay Aida. At AI lang daw po talaga yung nag-generate nito. And from that point on po, nung sumikat si Nanay Aida, si Tatay Selo, kaliwat kanan na po yung mga sumisikat, nagva-viral na mga AI-generated vloggers. Napanood nyo na po ba sila doon sa mga timeline ninyo or sa FYP ninyo? So, ito na yung katanungan. Nagkaroon na ba tayo so far ng mga issues sa mga AI-generated vloggers na ito? The answer is yes. At kahit bago pa lang ang mga ito, may mga instances na kung saan pinag-usapan ito on a national coverage. AI assumes real-life people. Mag-i-step up tayo. Yung usapan natin tungkol sa mga AI vloggers ay tip of the iceberg pa lang. Sa tingin ko po na ang pinaka nakakatakot na fact about dito sa rise of AI vloggers is the instance na unti-unti silang nag-i-step up or ginagamit na ang AI bilang totoong tao. Yun, yung horror, yung sci-fi horror na nagiging katotohanan na ngayon. And just a few weeks or months ago, ang dami ko na agad mabibigay sa inyong real-world examples kung saan ina-assume ng mga AI characters ang totoong buhay na tao. At may real-world impact sila. This might be a little disturbing, some medyo political, but please note that we will only be discussing these for the context of our topic. Wala po tayong kahit ano or kahit sino pinopromote, sino pinapanigan, bagkus ay dinidiscuss lamang po natin sila. Ito yung unang example, student interview. Disclaimer lamang po ulit ha, ito example na bibigay ko is something of a national interest nito mga nakaraang linggo. We take no side in this issue, pero naniniwala po ako na isa itong magandang example kung saan mapapaisip ka. Eto, what I'm talking about is this specific video. Ito yung may isang parang estudyante no, na ini-interview
na obviously po, no, sa mata ng mga Gen Z, millennials, malalaman mo na AI po talaga sila. However, sabi ko nga yung mga nakakatanda, minsan hindi talaga nila nakikita agad. It was being asked about the impeachment na alam po natin, napakalaking issue sa bansa natin ngayon. Excuse me, pwede ba kitang matanong? Yes po. Power ka ba sa impeachment ni VP Sara? No. Bakit? Because it is obviously politically motivated. I mean, maraming may confidential funds sa gobyerno, iba nga billions pa. But why single out the VP? They want justice, but their justice is selective. If these politicians are really serious in cleaning up the government, then investigate all at isama na nila mga sarili nila. Kung saan shinare ito ng ating senador na si Bato de la Rosa. So mula sa puntong ito, biglang binalita siya sa TV, pinag-usapan ng lahat. Again po ha, wala po tayong pinipiling panig dito, pero ibibigay natin yung bang overall or parang summarization yung dalawang panig. Which is una, kinukutya ng mga tao si Senator Bato de la Rosa by saying na hindi dapat nagsishare ng fake news ang isang senador. Okay, sa isang comment, sabi, nakakabahala na kahit mismong senador nagpapakalat ng maling impormasyon. Pero there's two sides of the same coin. On the other hand, may mga tao naman na nagsasabi na ang video daw, maaari daw fake, maaaring AI, pero yung mensahe raw nito ay fair at makatotohanan. Sabi dito sa comment na meron daw itong strong message at kung gusto raw natin ng hustisya, dapat lahat imbestigahan at hindi selective daw. Kaya na-appreciate nito yung content. Kayo na po ang bahala mag-comment sa ilalim kung sa tingin nyo sino sa dalawa yung tama dito sa mga komentong ito. But as for me, dito sa channel po natin, ang masasabi ko lamang po ay lalawak pa ay ang diskusyon na yan. Kumbaga, tip of the iceberg pa lamang ito. Punta tayo dun sa pangalawang example natin. AI lawyer of New York. Sa ibang bansa to, New York nga Sa footage na ito, ipapakita natin ang galit na isang judge mula sa New York. Nagagalit siya kasi merong isang entrepreneur yung gumamit ng avatar. No, yung avatar niya na yan, yung gawa ng AI, at ginamit niya para i-argue yung kanyang kaso. So basically, parang naging lawyer niya, ganon. Nagtanong yung isang associate justice, sabi niya, ito yung counsel dun sa kaso mo? Sabi ni Jerome DeWald na, oo, ako yung nag-generate niya. Sabi sa kanya, sorry? Ano? At nagalit yung judge. Shut that off! May it please the court. I come here today a humble pro se All right. before a panel of 5 distinguished justices. Is this, hold on. Is that counsel for the case? I generated that. I'm sorry? That is not a real person. Sabi niya na dapat sinabi mo sa akin to kasi miski siya, naniwala talaga na totoong tao yon. Hindi niya raw na-appreciate na minisled siya. Nakakatakot man po pakinggan pero may gut feel po ako ha na magkakaroon ng real world application itong paggamit ng AI para pumalit sa tao. Especially ha, kung mapapadali nito yung buhay ng marami. Controversial po ito. Alam ko ngayon pa lang, no? Pero alam natin na maraming wala pong pera para kumuha ng mga lawyer at marami yung magte-take advantage nito. Pero kung saan yung linya ng paggamit ng AI para dyan na nagsasabi kung ano yung tama o mali, hindi po ako makakapagsabi niyan ha. Sinasabi ko lang po na nakikita ko na gagamitin yung AI ng mga regular na tao para, kumbaga para hindi na magbayad ng professional fee. Parang ganon. Marami nang gumagawa niyan, sa totoo lang. Anyway, alam ko na natatalakayin natin yan over the next few years. Pangatlong example natin kung saan nag-overtake yung AI sa totoong tao. Celebrity endorsers. Kung kaya nila na maging vloggers, kaya rin nila i-assume ang pagkatao ng isang sikat na celebrity. And I'm sure nakita nyo na yung post ni Michael V. Sabi niya, warning, this fake ad was created using AI. Kung saan pinapakita niya na pinopromote, I think, yung Starlink at makikita sa mga comments na ang daming nauuto nung gumawa ng fake ad na yon. Tinapos niya yung post sa pagsabi na maging alisto daw. Huwag magpaloko. Yung AI artificial intelligence daw, masyado nang tumatalino. Totoo naman po yan. Dapat matuto raw tayong maging mapanuri kung ang pinanonood natin or nababasa natin fake o totoo. Sa totoo lamang po, no, miski ako, lahat ng ini-scroll ko, totoo ba to? Hindi. Ganun na. Napapraning na rin ako.
Anyway, sabi niya na i-check na lang doon yung official accounts niya kung para malaman kung sinabi niya ba talaga o hindi ang isang bagay. Which is dapat naman ginagawa po nating lahat. Ang hindi ko lamang po alam no is if, kasi marami na ring celebrity na kagaya nito ni Michael V na ginagawa ng ganito. If meron na bang nag-take ng legal actions tungkol dito or if meron bang paraan para malaman kung sino yung gumawa ng prompt. AI is learning to lie. Habang sinusulat ko po yung article, yung kwento na to, may nabasa po akong article sa The Manila Times. Ang sabi, AI is learning to lie, scheme, and threaten its creators. Parang introduction lang ng mga pelikula kagaya ng Terminator o Megan. Anyway, dito sa article sabi na itong latest creation daw ng Anthropic na Claude 4, trineten daw na i-unplug siya, tapos pumalag daw. Alam niyo ginawa? Blinakmail yung engineer at sinabi na, sige, tuloy mo pag-unplug sa akin. I-expose ko na may kabit ka. Sobrang what the fuck, diba? Paano niya nalaman na may kabit? At ganun pa mga bagay. Binabasa ba yung mga messages niya? Hindi ko po alam. Isa pang example na binigay nila, ang ChatGPT creator OpenAI's OWAM. Trinay daw na i-download ang sarili nito sa isang external server. At nung tinanong siya, dinownload mo ba yung sarili mo? Nag-deny daw to. And I know it sounds silly, pero darating at darating ng panahon na magkakaroon po ng autonomy ang mga AI para, ewan ko, nakakatakot. So, anong kinalaman ngayon ito sa vloggers na main topic natin ngayong araw? Just imagine po na kung mayroong AI vlogger, na AI na mismo yung nagpapaandar, hindi na kailangan ng prompt, at kaya na lang manlinlang, manakit, mag-utos. Just imagine the power of an AI influencer. Ano kaya mga klase ng impluensya yung gagawin nila sa mga tao? AI video pa lang yan ha. Nag-aaway-away na tayo. For example, dun sa political na example na binigay ko kanina, di ba? Paano pa kung yung mismong AI na yung pinakikinggan ng mga tao, no? Na may sarili na siyang identity. Which is, naniniwala po ako, conspiracy theory, hindi po malabong mangyari. Nakakapangloko na yung AI to the point na isang AI character na yung iluluklok sa kapangyarihan. Maaring presidente, maaring maging celebrity siya, at hindi niya na kailangan ng tao. I know it sounds insane. At naniniwala ako na medyo weird nga siyang pakinggan. But knowing people at kung gaano sila kadaling maniwala, it is not far from reality. Magko-conspiracy theory lang din po ako na alam ko darating din yung araw na magkakaroon ng parang isang relihiyon ang AI na maaari sumasamba sa isang AI not necessarily as a god but something that people will follow. Naniniwala po ba kayo dyan sa posibilidad na yan? O napapraning lang ako? Ang lahat ng ito, naniniwala ako, mag-uumpisa dito sa AI vlogger na dinidiscuss natin ngayon. The dangers of AI vloggers. Sa-summarize lang po natin. So kung gaano kapanganib ang pagkakaroon ng mga AI characters na nag-a-assume ng pagkatao ng totoong tao. Una, nakita na natin nagagamit sila sa pagpapakalat ng misinformation. Pwede nilang baguhin yung itsura ng isang AI para mas maging appealing, mas presentable, mas nakakaawa, mas nagagalit, mas gwapo, mas maganda, para mas madaling mahulog yung loob ng mga tao na nanonood sa kanila at paniwalaan sila. Pangalawa, the sad reality is, marami rin sa amin pong mga content creators ang matatabunan na ng AI kung sabihin na natin, mas guwapo sa akin, mas magaling magsalita na AI, mas presentable. I'm sure na may mga tao talaga na mas i-favor yung AI na yun over me. Ginagamit ko lang po example yung sarili ko ha. And it's a reality na I guess medyo half tanggap ko na pong harapin. Kasi sa totoo lang, napakarami na po ng mga virtual na mga or mga AI na mga content ngayon na ay, naisip ko, okay, ayun na. It's the reality. Wag lang sana soon kasi na-enjoy ko pa po makasama kayo palagi. Pero trabaho, no? Trabaho speaking, maraming mawawala ng trabaho. At maraming influencers o content creators na AI ang gagamitin bilang isang weapon, bilang isang armas dahil ang impluwensya ay isang armas. Ang lalim po, no? Pangatlo, maaaring gamitin itong mga personalidad o karakter ng AI para mag-invoke ng emosyon para sa mga issues, political o hindi. Maaari rin itong gamitin para makapanira ng mga tao kagaya na lang ng mga celebrities na pinakita ko kanino sa inyo. The possibilities are endless. Creative po ang mga manlilinlang sa mundo. Kung may mga benepisyo man ang AI vloggers,
mabilis na paggawa, accessibility, cost efficiency. Dapat lang din natin natimbangin yung mga ethical at societal risks nito. Kailangan ng regulasyon, media literacy, at public awareness. Sa panahon ngayon, hindi na sapat yung tanong na, totoo ba to? Dapat tinatanong din natin, tao ba to? Dahil sa pag-usbong ng mga AI vloggers, napakadaling malito. Kung sino ba yung totoo? Ano ba yung totoo? At bakit natin pinaniniwalaan ang mga nakikita natin online? Hindi kasalanan ng teknolohiya po na nag-a-advance ito at umuunlad. Pero responsibilidad po natin mga tao na wag malunod sa mga bagay na tayo mismo ang lumikha. Kahit gaano pa po ka-advanced ang AI, iba pa rin ang kwento kapag galing sa isang totoong tao. Kaya sa susunod na mag-i-scroll kayo or magkokonsumo ng content, wag lang tanungin kung entertaining ba to? Mag-e-enjoy ba tayo dito? Tanungin din natin, makatao ba ang ating kinokonsumo? Para sa question of the day natin, naniniwala ka ba na sa mga susunod na mga buwan or mga tao, meron ng mga AI personalities ang susundin bilang leader, celebrity, o sino mang may kapangyarihan na hindi totoong tao na susundin ng mga totoong tao? Ito po si Clara III at good luck po sa lahat. Huwag sana tayo maloko ng mga AI na mukhang tao. Papaalam.